Narito na ang PTV Balita ngayon. Mahigit sa 600,000 PUV drivers na sa buong bansa ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa bilang nito, may higit 300,000 na mga driver ang mula sa Metro Manila, habang higit 300,000 rin ang mula sa iba't ibang lalawigan. Umabot na rin sa 3 bilyong piso ang nailabas ng pamahalaan sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation. Sa ngayon, patuloy pa rin ang special payout para sa mga tsuper sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Nasa 70,000 na ang bilang ng mga lumabag sa iba't ibang ordinansa sa Metro Manila na nasa ilalim ng Safer Cities Initiative ayon sa Philippine National Police. Ayon sa pambansang pulisya, mula April 6 hanggang 15, na halos 70,000 na ang violators kung saan pinakamarami dito ay may kaugnayan sa pag-inom ng alak at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Resulta ito ng mas pinaigting na pagpapatupad ng mga ordinansang layuning pababain ang antas ng krimen sa bansa. Iginiit naman ng PNP na dapat pa ring pairalin ang tamang operational guidelines, kabilang ang pagsisigurong walang malalabag na karapatang pantao habang ipinapatupad ang operasyon. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita mula kay Trisha Aragon ng PTV Cotabato. Assalamualaikum, Mapya Mapita. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Probinsya ng Maguindanao del Norte, umaalala ngayon sa ginaganap na Bar Maamit 2026. Umaagapay ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa MBHTE para matiyak ang maayos at matagumpay na pagdaraos ng Bar Maamit 2026 sa Bayan ng Parang. Ayon kay Provincial Legal Officer Attorney Jan Rangal Nadua, nakaantabay ang health services at nakadeploy ang PDRRMO para sa agarang responde sa anumang insidente. Nakadeploy din ang BFP at PNP sa mga venue at billeting areas para masiguro ang seguridad ng mga atleta at delegate. Sa direktiba ni Governor Dato Tocao Mastura, magbibigay din ng tulong ang pamahalaang panlalawigan sa pamilya ng nasawing student-athlete. Samantala sa iba pang balita, JTF Zamboanga nagsagawa ng send-off ceremony para sa 1st Marine Rifle Battalion na nagpapaigting ng kapayapaan sa rehiyon. Formal lang nagsagawa ng send-off ceremony ang Joint Task Force Zamboanga para sa papaalis ng 1st Marine Rifle Battalion kasabay ang pagtanggap sa 102nd Infantry o Igsuon Brigade na mangunguna sa operasyon sa Zamboanga City at karatig na lugar. Kinilala sa seremonya ang mahalagang ambag ng papaalis ng Marine Unit sa internal security, peace building at community programs na nagpapaigting ng kapayapaan sa rehiyon. Opisyal namang tinanggap ang 102nd Infantry Brigade kasama ang mga unit nitong 53rd, 106th Infantry Battalions at Division Reconnaissance Company para ipagpatuloy ang misyon sa seguridad, stabilidad at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ayon kay Colonel Danilo G. Ambe, nananatiling pareho ang misyon nitong panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa Zamboanga City. Ang transisyon ay patunay lang ng matibay na koordinasyon ng Philippine Marine Corps at Philippine Army sa pagpagtitibay ng seguridad sa kaunlarang Mindanao. At yan ang balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.